05. Good afternoon po. So, ano po, dito nga po ako natapos sa slide na to last time. Yes po. So, proceed na tayo sa next slide. So, pasensya sa 1 hour ha na abala sa inyo. So, for our, proceed tayo kay step 1. Step 1 is the identification of events to be recorded. Here, we gathered information about transaction or events generally through the source document. So, journal entry, again, is our book of original entry. So, si journal, pwede din siyang tawagin na ito po, book of original entry. And once na narating natin yung or encounter na natin si journal, is malalaman nyo kung bakit may mga amount and bakit naka-indent yung kabila, yung ating left side at right side. So, si ledger, kung makikita nyo, sa journal is ganito yung format. Kay ledger, isa-isa is meron tayong ledger form para kay cash, kay office equipment, kay accounts payable, at kay accounts payable. Tapos, ang ating trial balance is involved ni asset, ni liabilities, ni owner's equity, ni revenue, at ni expenses. So again, let's define muna journal. So journal is a chronological record of the entity's transaction. So pag sinabing chronological, ito ay pagkasunod-sunod kung kailan po nangyari yung isang event or transaction. For example, September 1, may nangyari nung may transaction ng September 2, September 3, September 4. So hindi pwedeng mauna kung may nangyari ng 1, 2, 3, 4, hindi pwedeng mauna sa ating record for example, si September 2 kaysa kay September 1. Tapos si September 3 mauna kay si September 3 mauna kay September 2. So dapat sunod-sunod, and it shows the effects of a business transaction in terms of debits and credits. So, alam dapat or familiar sa rules natin pag kay assets, pagdating kay debit, kailan nag-i-increase sino ang nagre-represent na may increase kay asset, si debit ba or si credit, and ganun din kay liabilities and owner's equity. So, let's proceed on this. So, ito ba hindi ko na-discuss? Para palang na-discuss ko to. Hindi po. Last time. Hindi po, ma'am. Para napadaanan ko na pala to. Hindi na. Yes po. Sige po. So, hanggang dito, tanda ko yung bago tayo matapos. Ngayon ko lang naalala. Ito, discuss ko to. So, lipat muna ako sa UB. Joke lang. Lipat muna ako sa LPU. So, snip. So, lipat tayo sa snipping tool para makapag-highlight. So, this is an example of general journal na meron tayo na, wait, hindi pa pala siya nakashare. So, meron tayo na example na general journal kung saan meron tayo multiple dates or multiple transaction. So, again, hindi na pinakita yung 1, 2, 3 dito ha. So, again, the part of our journal is date, account
title. Ay po. So, si account title and description, si PR. So, PR. So, ito, yung sa ating previous slide, ito ay nakalagay as explanation. So, para tayo ay uniform. So, ang ilagay na lang natin dito is explanation. Ano po? Sa halip na description. So, our debit side, debit, and then credit column. So, nakalagay dito si year. And, meron tayong transaction for August 1, August 3, and August 6. So, wala naman na situation dito na nakalagay. So, interpret natin siya, borrowed 50,000. Pwedeng meron ditong promissory note, pwedeng may written pledge, kaya siya ay na-declare as notes payable. Yes po. Ay, oo. Wait lang ha. Ba't yun ang nag-share? Wait lang ha. So, ito po. Thank you. Okay na po. Kita na yung may sulat. Thank you ulit. And, so sabi dito, borrowed 50,000. Ibig sabihin, meron ditong included sa transaction na promissory note or written pledge na hindi makakabayad or hindi makakabayad pa ng 50,000 si business. So, again, ang nauuna natin na record is si debit. So, unang row natin is si debit kaysa kay susundan ni credit side. So, and explanation, no, ano dapat dito? No any amount. And likdang lang po ng isang space para sa ating next date. And for our August 3, ganun lang din po. Mauna si debit kaysa kay credit. And so, ma'am, bakit po dalawa yung na kay credit? So, ito yung tinatawag natin na compound entry. Possible po kasi na si vehicle nung binili niya or in-acquire niya is pwedeng, dahil po notes payable, pwedeng dapat makukuha niya si vehicle pag nagkaroon siya ng any down payment. So, dito, ang down payment for sure is si 2,000. So, kaya siya ay cash. So, again, ang cash is an asset. And ang decrease kay cash ay nasa credit. Kaya siya ay nasa credit side yung 2,000. And notes payable is a liability. And kay liability is debit, credit. Ang increase kay liability is nasa credit side. And so, baliktad po ha si asset at saka si liability. So, kasamahan ni liability si owner's equity na ganito yung format. So, dito, dapat, ang rule natin, di ba, last time na sinabi ko is equal ang ating debit column sa ating credit column. So, para mag-equal, yung balance na 18,000 is, so, ma-involve again na promissory note, kaya siya ay notes receivable. Pero kung walang sinabi sa kung wala pong sinabi sa problem na siya po ay may notes or may promissory notes involved, so siya po ay accounts payable. So kasi wala tayong transaction, kaya inassume natin na merong promissory note na involved. So, Ba't naman yung may nagsabit yun? Nakakabit. Yung nagsabit. up. Diyan muna.
So, wait lang ha. Kukuha lang ako ng ating mga examples. So, let's have this initial investment. So, ito ay transaction ng May 1. So, ito naman is kapareho lang nung na-discuss ko ng Wednesday. So, magtatayo si Dr. Bisalio ng 200 ng ating business and nag-held siya ng 250,000 sa bangko for her capital. Kaya ang si cash is asset and ang increase kay cash again is nasa debit side. And si Bisario Capital is an OE. At ang ating increase kay OE is nasa credit side. Kaya equal ang ating debit and credit side na 250. Then, next, rent paid in advance. So, kay sir, opo. So, may nakakaalala pa ba kung anong tawag po dun sa ating expense na nag-iisang expense na under ni asset kung saan nag-advance payment si business sa biller or creditor. For example po rent, ganon, insurance. So po ano tawag dun sa ating asset na yon? Any volunteer? So wala po. So ang tawag po doon is prepaid expense. So take note na yun ang nag-iisang expense na under ni asset. So kopyahin ko lang din yung prepaid rent in advance. So, May 1 din nangyari to. So, rented office space and paid 2 months rent in advance 8,000. So, prepaid rent or prepaid expense, be specific muna tayo. Prepaid rent is asset. Again, ang increase kay asset is na kay debit. So, si prepaid rent hanggang tayo ay wala pa sa adjusting entry is lagi siyang nasa debit side. Kasi nabayad na natin yung money, yung ating renta, and hindi pa natin fully use yung ating binayada na rent kasi hindi pa tapos yung duration. So, syempre, ang binabayad po natin is cash. And, pag nagbayad tayo, meron tayong outflow. Kaya meron tayong decrease kay cash. And, asset po si cash. Kaya siya ay nasa third side. Para mag-represent na siya ay nag-decrease. Kaya po si prepaid rent ay nasa debit and si cash is nasa credit side. So, ito ay exchange of asset. So, pakiaral na lang po, nasa module 2 ito. So, exchange of asset, bababa, tataas yung isang asset and bababa yung isang asset. So, in this case, tumaas si prepaid rent and ang bumaba is si cash. Any question po? Wala. Then, if wala po, is proceed tayo sa ating
Sorry po. Dito tayo sa ating next slide. Libre mo ako ha? Oo nga. Ay, yun. Eh, Joke lang. notes issued for cash. So, sabi nung May 2, Ay, chicken wings na lang. ay, ano? Ay, parang nagkakasa. Sorry. May 2, hired an office assistant and an account executive, each with a 7,800 monthly salary, or each is to receive 300 per day for the 26-day work month. So, no entry is necessary at this point. They started work immediately. So, dito po sa ating transaction na ito, wala tayong journal entry. So, sa madaling salita is, kung sa exam ito is panggulo dapat. Panggulo po ito. So, wala naman sinabi na binayadan or nagpasahod. In-state lang kung magkano yung sahod ni employees. So, walang sinabi na paid. So, wala tayong entry para dito. So, gets po kung bakit walang entry. Gets? Ako ay lilipat sa next slide. Next is service vehicle acquired for cash. Service vehicle, ito po ay uri ng asset. And nagkaroon tayo ng inflow na service vehicle, ibig sabihin tumaas ang ating asset, and ang pagtaas kay asset is nire-represent ni debit side. And acquired, so walang sinabi dito na on account. So pag on account yan, ibig sabihin utang. So kahit na walang sinabi na on cash basis, so understood na siya ay binili through cash. So ibig sabihin, nagkaroon tayo ng outflow kasi nagbayad tayo. So again, cash is an asset, and nagre-represent na siya ay decrease kay asset is the credit side. So 420,000 service vehicle nag-increase. So again, ito ay exchange of asset. Tumaas yung isang asset, bumaba yung equivalent asset. And si cash, bumaba yung si cash na 420,000. Gets po? Nagagets yung idea? Any question so far? Anyone? So, wala po. Kasi tayo sa ating next slide. So, ito ay kasamahan kanina ni prepaid rent. So, ito naman is si prepaid insurance. So, basahin muna natin ang ating transaction. Paid Prudential Guarantee and Assurance Incorporated, 14,400 for a 1 year. So, 1 year na advance yung payment. So, for 1 year na yon. So, ibig sabihin, kung may binili, so, may pwedeng tulo ng April is mabayadan na yun or ma-accumulate or ma-fully use na yung ating insurance. So, ito palang insurance na to is yung para sa binili niya nung na service vehicle na nakakahalaga ng 420,000 yung sa ating last slide. So, again, ang ating mga prepaid, again, ito ay journal entry. Paano? Hindi pa tayo nasa adjusting entry. Again, pag journal is ang prepaid expense laging nasa debit or increase.
Huwag kakalimutan na si prepaid expense is asset, not an owner's equity. So, again, given na si asset is prepaid insurance is nasa debit side. So, dahil nagbayad tayo ng cash, 14,400. So, meron tayong outflow na 14,400 and ito ay cash is asset uli. So, decrease niya kay asset is nasa credit side. Kaya siya ay nasa credit side. And lagay lang natin yung ating description dito sa baba. Kahit siya ay hindi naka-indent, kahit katapat ni prepaid, ayos lang po. Basta ang mahalaga is walang any amount na katapat po itong si ating description or explanation. Gets po? Pwede na ako mag-proceed sa sunod na ating Ito. thank you. Ikaw gets sa paano na kayo doon? So, saglit lang po ha. So, dapat ang nakikita nyo sa screen nyo is office equipment acquired on account. So, sabi dito, May 5, nag-acquire daw ng office equipment si Dr. Bisario sa Fair and Square Emporium na nakakalaga ng 60,000. So, meron tayong office equipment na 60,000. Again, our office equipment is kasi siya ay resources ni business, kaya siya ay asset. And nagkaroon tayo ng inflow in the form of office equipment, kaya siya ay nasa debit side. So, meron tayo 60K dito. And sabi dito, nagbayad tayo ng 15,000 in cash. So, si cash, nagbayad tayo. So, may outflow tayo na kay asset na 15,000. Again, ang ating decrease kay asset is nasa credit side. So, meron dito na decrease na 15,000. So, sabi dito, and the balance next month. So, walang sinabi na merong involved na promissory note. So, ito ay automatically na accounts payable. So, hindi siya notes payable. So, accounts payable is a liability. So, note ha. Business, may utang kay dealer or creditor, yun ay accounts payable or simply a bakla P. And pag si customer ang may utang kay business, yun ay accounts receivable, which is a /R. So, magkano ang balance? 60,000 minus 45,000 is equals, minus 15,000 is equals to 45,000. Again, liability, ibig sabihin, nadagdagan ng ating utang. And ang liability natin, so liability, layab, ang magre-represent na merong dagdag or may increase kay liability is si credit side. So, kaya yung 45,000 dapat ay nakay credit side sa ating journal entry. So, office equipment, nasa debit side. Sa ating cash, nasa credit side.
Kasi ito din, kapatid niya tatlo. Tumaas ang ating liability kasi dapat nasa credit side. So, equal ang ating dalawang part or dalawang side, 60K, 60K. Nagets po ng lahat? So, ito yung tinatawag natin na compound entry. Magdodoble yung either yung magde-debit or yung magke-credit. Gets? Lipat tayo sa next slide. Ito. So, sabi dito, May 8, purchase supplies on credit. So, dito ko dapat sinabi. So, si on credit, syempre alam natin na siya ay utang. So, pag on credit, on account, isa lang ang ibig sabihin po niyan, siya ay obligation or liability. So, sabi dito, purchase supply. So, si supply is asset. So, papasok. So, may increase tayo. Kaya nasa debit side ng ating increase na 18,000 kay supply or kay asset. And, walang sinabi na any word na note, written pledge. Kaya to ay automatic na accounts payable. So, liabilities, madadagdagan ng ating utang. So, ang ating increase again kay liabilities is nasa credit side. So, ito ay nasa debit side na 18,000 ating supply. Ibig sabihin, yung ating 18K na accounts payable is nasa credit side. Sa tanawan. Ito po yun. Tapos, ito yung explanation para dito. Yung water expensive. Gets po? Any question? Clarification? Wala? Gets po ba? Sasabi if hindi ha? Next is, di ba nung May 8, tayo ay may utang. So, makikita niyo po yan, May 8. And ang kasunod natin na slide is ito. Kinabukasan, nagbayad si Dr. Besario ng initial na bayad na 10,000. Pwedeng nagkaroon siya ng benta and yun yung ipinambayad niya or partially settlement sa kanyang utang. So, paid San Jose Merchandising 10,000. Ibig sabihin, nagbayad ng 10,000 ay baliktad. Nagbayad ng 10,000. So, meron tayong outflow, asset, and ang ating decrease kay asset is nasa credit side. So, ibig sabihin, yung accounts payable natin is bababa din kasi mababawasan yung ating liability. And a liability, the T account is ang debit ang siyang magsasabi na siya ay may decrease and si credit ang magsasabi na siya ay may increase. And sabi ngayon is bababa yung utang. So, meron tayong decrease kaya siya ay nasa debit side. So, si accounts payable dapat ang nasa debit side. And si asset na ating cash outflow is nasa credit side. Any question? Gets po ba? So, thank you. Next tayo. So, tayo ngayon is revenue. So, again, si revenue is yung na-rendered na natin yung service or yung goods. Binayadan man ng cash
ng cash after natin ma-rendered or hindi, or ginawang accounts receivable kung saan next week pa, for example, ang bayad is considered revenue na basta na-provide na ni customer yung service. So sabi, May 10, coordinate and finalize simple bridal arrangement for 3 couples. And collected, so keyword is collected, Cash tayo. 8,800 per couple. So kung hindi kayo nagbabasa ng ating transaction, probably ang mailagay nyo is 8,800 lang. So, sabi per couple. So, multiply pa natin to ng 3 kasi meron tayong 3 couples. So, 8,800 multiplied by 3 is equals to 26,400. So, kahit hanggang dito lang yung ating basahin. So, ibig sabihin, nakakolekta. So, meron tayong cash na nag-inflow. And ang inflow kay cash is nasa debit side. And ang kapartner nito is dahil tayo ay nakapag-render ng service, nagawa na yung trabaho ni Dr. Besario, so meron tayong revenue. Ang tanong na lang is anong tawag sa revenue na yon. So again, pag product, sales revenue, pag service revenue, or pwedeng gamitin yung any keyword sa ating depende sa pino-provide ni service. Tandaan natin na si Dr. Besario, ang kanyang business is wedding consultancy. Consultancy. So, pwedeng gamitin natin dito is service revenue or consulting revenue. So, pareho siyang OE. Again, si unearned revenue lang ang nag-iisang revenue na under ni liabilities. So, dito si owner's equity. So, may nagkaroon tayo ng increase sa revenue and siya ay nasa credit side ang increase. So, note, revenue always increase. So, siya ay laging nasa credit side. Siya ay owner's equity. So, si cash, nakatanggap tayo ng cash, nakatanggap si Dr. Besario ng cash, 26,400 kaya nasa debit, and consulting revenue, OEI, si I is income. So, again, tumaas si revenue, kaya siya ay nasa credit side kasi siya ay OE. Gets po? Next one is si salaries paid. Diyan kami magsusunod. So, May 13 para real time sa PowerPoint hindi. Sorry. Paid salary 6,000. Ibig sabihin, nagpasahod tayo ng 6,000. So, meron tayo cash outflow na 6,000. Si cash is asset. Kaya tayo ay may record. Kaya pala. Na debit side para kay nagbayad pala tayo. Ano ba yun? Nagkaroon tayo na outflow, kaya po siya ay decrease nasa credit side.
And si salary, binayadan is si salaries expense. So sa quiz or sa exam, wala akong makikita na ang nakalagay dito is salary. Ano po? Salaries. Be specific anong pinambayad natin sa salary. Di syempre ay si cash. So pag salary ang nakalagay or salaries is mali na po yun. Si salaries expense is owner's equity. So kung si revenue, always nasa credit. Si expense, always nasa debit. Kasi pag may expense, meron tayong pag-decrease and negative effect sa ating business. Kaya siya ay nasa debit kasi sa OE, ang debit side, yun ang decrease at si credit side ang increase. So, alam natin na ito ay laging nasa debit side. So, meron na tayong credit side na cash, 6,000. Salaries expense, 6,000. Na nasa debit side. Kasi ito yun, debit side. 6,000 debit. Gets po? Yes po. So, next slide. The unearned revenue. Kung si prepaid rent ang nag-iisang, si prepaid expense ang nag-iisang expense na under ni asset, si unearned revenue, only revenue under layab. Kasi dito, nagbayad na si customer ng payment. So, may advance payment. Hindi pa napoprovide ni business yung service or yung goods. So, meron tayong obligation sa customer, not in the form of money, but in the form of service or goods. So, SA, meron tayong increase sa asset, and meron tayong equivalent na increase sa liability or owner's equity. So, May 15, the entity is earning additional revenues by referring consulting clients to 20 hotels, caterers, and naman, tapos kasi tayo dito sa 10,000 advance fees for 3 clients. So, wala naman sinabi na dito na walang word na each. So, ibig sabihin, kabuuan na yung 10,000 para sa 3 clients. So, dahil nag-refer pa lang sila, so hindi pa ikinakasal, so hindi pa yun masasabi na revenue. Hindi pa pwedeng sabihin na referral revenue. So, dito, dahil mayroon tayong natanggap na cash, mayroon tayong inflow, again, asset, ang increase kay asset is nasa debit side. Kaya yung 10,000 is nasa debit side. And yung unearned revenues, so again, yung ating mga revenue is laging nasa credit side. So, liabilities, kasi siya nga yung nag-iisang revenue na under ni liabilities. And kahit siya ay under ni liabilities, siya pa din ay isang revenue, kaya automatic na siya ay nasa credit side. So, pwede din sabihin na tumaas ang ating liabilities kasi may obligation tayo na nadagdag. So, kung ano mang approach ang gusto nyo sundin po is
tama naman po. Basta makikita natin na yung certain amount is under ni unearned revenue ay nasa credit side. Okay, gets po? Lang tanong. Proceed ako sa next po ha. Ito naman, same din, meron din siyang customer uli or my client. Coordinated and finalized elaborate by bridal for 3 couples and billed fees 12,000 per couple. So again, kung hindi nagbabasa ng transaction, ang malalagay ay 12,000. Pero sinabi dito, 3 couples at ito ay 12,000 per couple. Meron po tayong 3 couples. So, we need to multiply 12,000 and 3. So, the product is 36,000. So, dito, hindi tapos na, na-render na yung service, pero hindi on cash nagbayad si client. Kaya po, si client or si customer, may utang siya kay business. And again, pag may utang si customer sa business, ang tawag po doon is accounts receivable. So, accounts receivable is an asset. Nag-increase siya. So, parang si cash, nagkaroon ng inflow. Pero dito, accounts receivable, ito yung expected na marireceive ni customer. Any business. So, debit, kasi increase. And meron tayong consulting revenue here. OE. Again, revenue is always nasa credit side kasi siya ay lagi nag-i-increase. So, meron tayong debit entry para kay accounts receivable and meron tayong credit entry para kay consulting revenue, which is alam naman natin na automatic na revenue is always nasa credit side. Tanong po. So, magbasa po tayo ng transaction ha. Baka basta na-excite na kita yung number. Yung pala, may kailangan pa na i-multiply. Lahat consulting revenue po ang tawag. Kasi po yun nga po yung business ni. Yun yung wedding consultancy ang business ni Dr. Bisario. Ang pinuprovide niya is consulting revenue. So, kanina is additional, lang niya, yung parang additional income yung referral. So, if walang question, let's proceed on our second to the last, kung hindi ako nagkakamali, na transaction. Withdrawal of cash by owner. So, use of asset, UA, paki-review po ha. Yung mga iba't ibang uri para pwede nyo siyang clue. So, pag UA, bumaba yung ating asset and bababa din yung equivalent liabilities o owner's equity. So, withdrawal. Nag-withdraw syempre ng cash. Meron tayong outflow, kaya bababa ang ating asset. And again, ang pagbaba ng asset is nasa credit side. Kaya po ito is nasa credit side. Then yung withdrawal, kasi nagkaroon tayo ng pag-decrease sa ating owner's equity. Again, ang sa owner's equity, pag-decrease kay owner's equity is nasa debit side. Kaya tayo ay may entry na owner's equity na Bisario withdrawals. So again, ito yung format for withdrawals. Parang sa capital din. 14,000 debit. Cash na outflow na 14,000 nasa credit. May question, na-gets po.
So, ay, ito pa pala ang second to the last. May 30. Wait lang po ha, hina-highlight, snip ko pa. Accounts receivable partially collected. So, kung matatandaan nyo, meron tayong, diba na, 12,000 per couple, kung saan meron tayong 3 couple. Sabi dito, may 2 couple na po or clients na nagbayad ng kanilang fee. So, 12,000 times 2 is equals to 24. Given din naman po dito, 24,000. So, meron tayong cash na dahil nagkaroon tayo ng cash inflow, tayo ay meron ng entry kay debit side. And yung accounts receivable natin o yung ating expected na matatanggap ni Dr. Bisario is bababa na. So, ang ating, again, account receivable is an asset. And ang pagbaba kay account receivable or asset is nasa credit side. So, kaya po itong credit side is accounts receivable, bumaba na yung expected na makukolect natin kasi nagbayad na ng cash para nagkaroon tayo ng inflow. Ibig sabihin, kung sakaling magbayad po yung isa pa na couple or yung isang client, yung 12,000 is magiging ganito din yung entry. Kumpara lang, ang pinakaiba lang is 12,000 na lang, which is yung remaining pa. Any question? So, exchange of asset po ito. Pagtaas ng isang asset is pagbaba ng isang asset. Kung papansin nyo, tumaas si cash, bumaba yung isang asset which is accounts receivable. So, for May 31 transaction, settled the electricity bill, 3,000 for the month. So, ibig sabihin, binayaran mo yung electricity mo na 3,000 for the month. So, meron ka ngayong cash outflow na 3,000. Again, ang ating pagbaba sa cash ay sa ating asset is nasa credit side. So, tayo ngayon is expected natin na ang credit